Good evening mga kapatid. Welcome sa ating Faith Seeking Understanding. Ngayong gabi ang ating tatalakayin ay ang buhay ni Saint Lawrence, the Happy Martyr. No? Happy Martyr. Ang kanyang kapistahan ay August 10. Okay, napakaganda ng buhay ni Saint Lawrence. Papalakas ng loob sa atin. So, siya ay nakapagpatawa sa kanyang mga executioner, no? Habang siya ay in-execute, habang siya ay pinapatay, no? So, ang ating tatalakayin dito kung paano ang isang tao nakakahanap ng lakas na tumawa at maging masayahin habang dumaranas ng napakahirap, no? Hindi lubos maisip kung gaano kahirap ang kanyang daranasan, no? Ito ay kwento ni Saint Lawrence na isang diakono na kanyang natuklasan na ang pinaka mabisang paraan para madaig ang kaaway ay minsan ay atin silang pangitiin, no? The best way to defeat your enemy is sometimes to make them smile. So, kung ikaw ay nagtatanong kung mananaig ba o makakaligtas ba ang iyong kasiyahan, no, sa likod ng mga trahedya, kahit sa napapaligiran ka ng mga problema, kaya ba, no, mananaig ba itong pagkamasiyahin? So itong kwentong ito ay magsasagot sa ating katanungan kung kaya bang manaig ang kasiyahan sa harap ng mga trahedya, sa harap ng mga pagdurusa. Pinanganak siya mga 200 something, mga 230 AD, no? 3rd century, sa Spain. So, sa panahon niya, ang persecution ng mga Christian ay hindi pa masyado. So, kung matandaan nyo, bigyan ko kayo ng background na konti ng Christian persecution. Ang unang nabalita ang Christian persecution ay sa panahon ni Emperador Nero sa taon 64 AD. Ngunit yun ay localized sa isang lugar. Pinagbintangan yung mga Kristiyano na nagsunog ng isang lugar, no? Localized lang sa mga province lang. Hindi pa talaga malawakan like buong empire, hindi pa kay Nero. Tapos marami pang mga emperador na minsan may emperador na mabait sa Kristiyano, may iba hindi. So generally hindi malawakan ang Christian persecution, no? Ngunit pagdating ng 250 doon kay Emperor Valerian, doon na talaga ang widespread, no? Widespread si Emperor Decius at saka si Valerian, malawakan na talaga ang Christian persecution. Okay? So, sa panahon ni nang habang lumalaki siya, hindi pa gaano dama ang Christian persecution kasi medyo localized lang mga lugar sa ibang mga maliliit na lugar. So, sa edad na 18, lumisan siya sa Spain at pumunta ng Rome, doon makipagsapalaran, no? So, ang Rome, pag i-describe natin ang Rome, ay napaka-contrast. Sa kabila ng marangyang mga palasyo, mga templo, sa tabi lang niya mga naghihirap at naghihikahos na mga mamamayan, no? Nagugutom. Dito, mga mayayaman at
no? Nasa kanila lahat, dito naman nagugutom. A place of contrast. Para rin Pilipinas, no? Daming mga mayaman sa division dito, squatter sa kabila, no? So noon doon na siya sa sa Rome, mabilis niyang natagpuan yung mga komunidad ng mga Kristiyano at siya ay naging Kristiyano. So di kalaunan, naordinahan siyang naging diakono. No? So ang mga diakono sa panahong 'yon, no, sila ang in charge sa pag-alaga ng mga mahihirap. No? So habang busy ang mga pare at saka obispo sa pag-preach ng Word of God, ang deacon, sila ang in charge sa pag-alaga ng mga mahihirap. At kasi ang focus ng mga pare at bishop ay to instruct, magtuturo, preaching talaga. So para hindi ma-neglect ang mga mahihirap, so trabaho ito ng mga deacon, diakono. Kung maalala niyo si Saint Stephen, siya yung first martyr na deacon. Okay. So isa siya sa mga 7 na diakono na inordinahan. Ngunit kakaiba itong si Saint Lawrence dahil habang ginagawa niya ang kanyang ministry, masayahin siya, no? Hinahaluan niya ng komedya, no? Habang nagbibigay siya ng mga pagkain, ng tinapay, hinahaluan niya ng pagpapatawa. Okay? So, kahit na sa kabila ng mga kalunos-lunos ng mga sitwasyon, kaya niya pa rin mapatawa ang mga tao. May gift siya sa pagpapatawa. No? So kung for example may mga pamilyang nahihiya na hindi tanggapin kasi parang naiinsulto silang bigyan ng tulong, patawa at pabiro niyang sinasabi na, nako, tanggapin niya yan kasi ako malilintikan ako sa nag-utos sa akin pag hindi niyo ito tinanggap. Kawawa naman ako. Delivery boy lang ako. Ganun. So, kaya nakakahanap siya ng paraan na magawa ang kanyang duty na lahat masaya. No? Kahit seryosong bagay, pwede niya idaan sa pagpapatawa. Pero sa lugar. No? Meron naman kasing mga panahon ngayon na papatawa nga pero puro na patawa at saka medyo bastos pa ang malaswa. No? Now, so, yun, may gift siya sa pagpapasaya ng tao, no? Kahit sa mga seryosong mga bagay. So, dito na pinakita sa atin ni St. Lawrence na napatunayan niya na ang kabanalan at ang pagiging masayahin ay pwede palang ipagsama. No? Pwede pagsasamahin. Kahit ang mga pagano na hindi mga Kristiyano, humahanga sa kanya dahil sa kanyang pagiging masayahin. No? At nakita nila kanyang sinseridad na handang tumulong kahit sino, walang pinipili. Andun siya sa mga taong nauulila, sa mga walang tumatalima sa kanila. No? At natagpuan niya ang sekreto sa pagpapadami ng ating kung anong meron tayo. Paano ito padamihin? Sa pamamagitan ng pagmamahal at kasiyahan. No? Sa pagmamahal, so ito yung kanyang secret for the multiplication. Pagpapadami kung anong meron tayo. Pagiging masayahin at pagmamahal. No? Para sa kanya, mas dadami
tila dadami ang iyong kung anong nasa iyo kung ikaw ay magbibigay. So, mas marami kang mabibigay, mas marami sa tingin mo ang andyan sa iyo. Okay? Ngunit, parating na ang madilim na yugto sa buhay ni St. Lawrence. Kasi, ang bagong pumalit na emperador, si Emperador Valerian, ay ito ang magsusubok sa kanyang pananampalataya. Masusubukan talaga ang kanyang pananampalataya, ang pagiging masayahin niya. 257 AD, no? Pumalit si Emperor Valerian. Iba itong si Emperor Valerian kumpara kay Emperor Decius. Doon nagsimula ang malawakan na pag-persecute sa mga Christian, no? Lahat ng Christian kailangang magsindi ng insenso. Pero sa panahon, insenso para sa mga Diyos-Diyos nila, no? Mga Roman gods. Pero sa panahon ni Emperor Valerian, iba ang style, mas matindi, mas nakakatakot. Kasi ang target niya ay ang mga pare, yung mga leader. Ano to? Strategist to si Valerian. Lahat ng bishop, pare, at saka diakono. Yun ang pinaka number 1 target niya. Hindi lang yung kung sino-sinong mga Kristiyano. At ang kanyang utos ay lahat ng propiedad, no? Property. Kung pagmamayari ng simbahan, kunin, kumpiskahin, embargohin lahat. Kayamanan, lahat ng pera, lahat ng mga gamit, kunin lahat. No? So, very, grabe ka brutal ang kanyang, minsan may mga pare on the spot papatayin. So, systematic. Hindi kagaya ng ibang mga leader na pumalit dati, kung ano lang yung maisipan nila, no? Pero ito, pinag-aralan niya talaga kung paano mapabagsak ang Kristyanismo. Kasi sa isip niya, inauna niya ang mga pare, mga leader, kasi scatter the shepherd, and then you scatter the sheep. No? Kung walang leader, madaling malipol yung mga miyembro. So, matalino talaga. Si St. Lawrence at saka si Pope Sixtus II, no? Si Pope Sixtus, siya yung nakalauna naging saint, no? Ay sila, no? Close, no? Mahal na mahal ni Pope Sixtus si Lawrence. So, naisipan nila na anong gagawin natin? Mananatili tayo hanggang kamatayan o pwede tayong mag-escape, no? Pwede tayong lumisan para masalba ang ating buhay. Pero hindi na kailangan pag-iisipan pa, alam na nila kung anong desisyon nila, no? Hindi sila tatakas, pagpapatuloy nila ang kanilang trabaho, no? Paglilingkod sa Diyos at ipapaubayan nila sa Diyos kung ano ang kahinanatnan. So, nakapagpatuloy pa sila ng ilang buwan, pasikreto, no? At sa pagbibigay nila ng mga pagkain, ng message, pagpapataguyod ng misa, pasikreto na. So, nakadevelop sila ng paraan, sistema kung paano na hindi sila mahanap. Ngunit, alam nilang palapit na sila ay matuklasan ng mga sundalo. So, nung August 6, 258 AD, si Saint Pope Sixtus ay nahuli ng mga sundalo habang nagmimisa sa mga kuweba. No? Agad-agad, pinugutan sila ng ulo kasama ng 4 na mga diakono. No? Martir. So, hindi pa nahanap hindi sila magkasama sa panahon yun, so hindi na huli si St. Lawrence.
Pero sa tingin niya, alam niya na sa loob ng 3 araw, mahuhuli na siya. Kasi paliit ng paliit ang lugar na mapupuntahan niya, no? Kaya, ang ginawa niya sa 3 araw, minadali niyang trabaho, ibigay lahat ng mga pagkain, no? Mas nag-double time siya sa kanyang trabaho, no? Kasi hinahabol siya ng panahon. At naisipan niya rin, maliban sa pagbibigay ng mga pagkain, kasi alam niya na kukunin lahat ng gamit at ng mga kayamanan ng simbahan. Anong ginawa niya? Lahat ng kayamanan ng simbahan, binigay niya sa lahat ng mga tao. No? Pati yung mga chalice, kung ano yung pinagamit sa simbahan, ipinagbilin niya sa mga pinagkatiwala niya, sa mga mapagkakatiwala ang mga tao, lalo sa mga mahihirap, no? Sa mga may mga sakit, may mga kapansanan, o ano dyan. Example, ang isang chalice binigay niya sa isang bulag. Sabi niya, alagaan mo to habang wala ako. No? So, ubos lahat ang mga kayamanan ng simbahan at binigay niya sa mahihirap. Pinag-distribute na ibinili sa lahat ng sulok-sulok ng mga hirap, pinuntahan niya. No? So the treasury, wala na. Is empty. Andun na sa buong syudad. At dumating ang araw na siya ay natagpuan ng mga sundalo. August 10. Pero handa na siya, nakangiti siyang tinanggap sila. Para sa bang tila tumatanggap siya ng bisita ng mga kaibigan sa halip na mga executioner. Sabi nga niya, "Gentleman, bakit ngayon lang kayo? Matagal ko na kayong hinihintay. Welcome, pasok kayo." At nagulat ang mga sundalo. Kasi nasanay silang magmamakaawa, tatakbo, pero siya masayahing tumanggap sa kanila. At nang andun na siya, hinarap siya ng prefect ng Rome at tinanong siya, "Saan na ang kayamanan? Ikaw ang pinagkatiwalaan ng kayamanan ng simbahan. Saan na? Turo mo sa akin para ang iyong kamatayan ay mabilis. Mabilis at hindi pahihirapan." So lahat ng mga clergy, ang utos, hindi na kukulong-kulong pa. Patayin na kagad. Pero siya, kung ibibigay niya ang mga kayamanan, hindi siya pahihirapan. Bigyan siya ng mabilis na kamatayan. Pasagot niya, "Ibibigay ko sa iyo, pero bigyan mo ako ng 3 araw, no? Para ibigay sa iyo ang mga kayamanan." Nagulat si Valerian, sabi niya, ibang klase din ito, no? Para lang sa ilang araw, no? Magko-cooperate siya, no? So mabuti ito, magko-cooperate siya kahit sa ilang araw lang na matataas yung konti ang buhay niya, pumayag siyang ibigay ang kayamanan. Ibang klase din itong taong to. So, sabi ni Valerian, "Sige, bigyan kita ng 3 araw, pero pag niloko mo kami, makikita mo, magdudusa ka talaga sa aking ibibigay na kamatayan sa iyo." Yan, sige. Pinapangako ko, no? 3 araw, bigay ko sa iyo, sa iyong harap, ang kayamanan ng simbahan. So, pumunta siya sa lahat ng sulok, binisitahan niya yung lahat ng mga mahihirap, kapansanan, kung sino yung binigyan na ng mga kayamanan, pinuntahan niya, at inalok niya, na sabi niya, "Samahan niyo ako, after 3 days, harapin natin ang emperador at ipapakita natin ang pinakamaraming kayamanan, no? Sa
kasaysayan. Payag ba kayo? Payag sila. Sumama sila. Sa pagdating ng ikatlong araw, lahat ng mga mahihirap, lahat ng mga tao may kapansanan, sakit, lahat, yung mga maralita, nandun sa likod niya, ilang daan. Tapos, ang sabi ni St. Lawrence, Emperador, eto na po ang kayamanan ng simbahan. Sabi, saan? Yan po sila. Sila ang mga mahihirap ang kayamanan ng simbahan. No? Nagulat si Valerian at puno ng galit, no? Puno ng galit. Sabi ni St. Lawrence, dinugtungan pa niya, no? Tingnan mo ang kayamanan ng simbahan, no? Sa mga taong ito, no? Ibinuhos ng simbahan ang kanyang kayamanan. Mas mahal pa sila, no? Kumpara sa ginto. Mas mahal pa sila, mas valuable pa sila kumpara sa mga kung ano-ano mga bato, no? Dito tinago ng simbahan ang kanyang kayamanan sa puso ng mga mahihirap, no? So, kung maalala natin sa Biblia, anong sabi? Store up riches in heaven. So, kung saan mo binuhos ang iyong kayamanan sa mahihirap, so yun ang iyong kayamanan. Doon ka nagtatago. Tinatago mo sa langit dahil ibinigay mo sa mga mahihirap. No? Sabi ng emperador, sabi ni Valerian, oh, so marunong ka palang magbiro, ha? Marunong kang magbiro. Kinukutya mo ang Roma. Kaya mong kutyain ang Roma. Ang sabi ni Lawrence, buong katapatan, hindi kita niloloko. Ito ang kayamanan. Pero kung hindi mo maunawaan at ayaw mong tanggapin na ito ang kayamanan ng simbahan at ito ay pawang katotohanan lamang, so kung sa iyo ang kayamanan ay iba at hindi mo makikita ang kayamanan sa mga taong ito, ikaw ang may problema. No? Sabi ni Valerian, so gusto mong magpatawa. Okay, tingnan mo ngayon. Ang sentensya ko sa iyo ay ikaw ay susunugin o iihawin, no? Sa mababang apoy, no? So yung apoy na mahina para mas lalo kang mahirapan. Tingnan natin kung saan aabot yung kasiyahan mo. Okay? So ang gridiron, death by gridiron, kamatayan sa pag-iihaw sa bakal, ito isa sa pinakamasakit na kamatayan. Marahas, no? Na kamatayan. Ang purpose nito ay para mas lalong mapahiya ang convict, no? At lalong magdurusa. Pero habang hinahanda ang gridiron, sinisindihan ng mga ang apoy at yung bakal kung saan siya hihiga. So, siya, imbis na matakot, siya ay kalma lang. Nagdasal at nagpasalamat. Nagpasalamat dahil pinayagan siyang maranasan niya na mamatay para sa kanyang pananampalataya. So, tinanggal ang kanyang damit at pinaandar ang apoy, ngunit mahina lang. Para hindi siya kaagad mamatay. So, para magdusa siya ng mas matagal. No? So, nagsimula ng
nasusunog ang kanyang balat at sa kanyang laman. Pero ito ang kinagulat ng lahat na hindi nila inaakala. Imbis na magsigaw siya at maghihinagpis sa sakit, nagsimula siyang magsalita. Kinakausap niya ang kanyang mga executioner, no? At siya ay nakangiti. At isang punto sabi niya, Sir, no? Alam niyo ba na, sabi niya, luto na ako. Sa tingin ko, luto na ako dito sa kabilang side. Pwede niyo na akong ibaligtad para hindi ma-overcook. Nung narinig ng mga sundalo, hindi sila makapaniwala. First time nilang marinig na may magsasabi ng ganon. Nagpatawa pa siya. No? Overcook na ako sa kabila. Pwede niyo na akong ibaligtad. Hindi napigilan ng mga sundalo, tumawa, at kahit ang mga taong nakarinig noon, napatawa sila lahat. No? Hindi akalain makapagbiro pa ng ganon. No? So, ang iba, nag-cheer pa. Yung cheer nila ay paghanga, no, sa kanyang tapang. Nakangiti at nagsabi pa ng pwede nyo na akong baliktarin dahil medyo nasusunog na ang kabilang side. No? So, natulala at hindi makapaniwala, pero sinunod din nila ang utos ang payo ni Lawrence na ibaligtad siya. No? At sabi niya, tinugtungan pa ni St. Lawrence, magaling kayo. Pwede na kayo sa may talent kayo sa pagluluto pala, no? So lalo silang namangha at napatawa. So kahit yung mga batikang mga sundalo, no, hindi nila mapigilan, kahit ayaw nilang aminin, napahanga sila, no? So ang joy, ang kasiyahan ni St. Lawrence ay nakakahawa. Ang kanyang nakakapagbigay ng lakas ng loob sa mga taong mahihina, no? So habang siya ay sinusunog, hindi pa siya tumitigil sa share about sa pagmamahal ni Kristo, the joy of service, no? At kung ano ang karangalan na mamatay para sa katotohanan. Sabi niya sa kay Valerian habang siya ay nasusunog, sabi niya, "Salamat, sir, no, sa itong pagkakataon na mapakita ko sa mundo ang pagmamahal ni Kristo. Na ang pagmamahal ni Kristo ay mas malakas pa kumpara sa puot at galit ng Roma." So, yun sabi niya. At nung sa harap ay sunog na rin, sabi niya, okay, ngayon, luto na ako. Sabi niya, pwede nyo na akong tanggalin sa apoy kasi luto na ako. Pagkasabi na nun, yun na yung last niya na smile at ipinaubaya niya ang kanyang espiritu sa Panginoon at siya'y namatay na. No? Nung pagkamatay niya, kumalat bigla ang balita sa buong Roma. No? May isang Kristiyano. So marami na silang Kristiyano nakita na matapang na namatay dahil sa pananampalataya. Pero ito iba. Ito'y namatay na tumatawa at ngumingiti at nagbibiro. So, naintriga sila lahat. No? So, parang mabilis na apoy na kumalat at itong balita. Lahat, ito yung topic. Kung sa ito yung viral. No? So, dahil dito sa usap-usapan, natanto ng Roma, naisipan nilang, medyo mali yata yung strategy na ginawa natin. Mas lalong naging lumakas ang loob ng mga Kristiyano. No?
parang mas lalong naakit, para mas lalong dumami ang Kristiyano. Naakit sila na sumali kasi sino ba namang ayaw no magkaroon ng lakas ng loob, magkaroon ng kasiyahan sa kabila ng pagdurusa. So, nakatagpo sila ng sikreto na magiging masaya sa buhay. Ito ay pinakita ni St. Lawrence. Kaya gustong-gusto ng mga tao na magkaroon sila kung anong meron si St. Lawrence. So, mas lalo sila nainganyo. So, imbis na malipol ang Kristyanismo, mas lalong dumami. May mga instant conversions. Maraming na-convert. Doon pa lang sa harap habang si St. Lawrence ay sinusunog. Tapos, ang pinakita ni St. Lawrence sa mga tao na mga treasure, no? Yun ay nagsilbing revolusyon na hindi revolusyon na madahas, kundi ito'y revolusyon na hindi kayang puksain ng Roma ng dahas. No? So ngayon, si St. Lawrence ay pag siya ay pinipinta, no, dinidepict, hindi yung siya ay sinusunog, kundi isang bilang nagpapakita ng kasiyahan ng isang Kristiyano, no? Christian joy, nakasmile, at minsan hinahawakan niya yung bakal na gridiron, yun ang kanyang pagsimbolize sa kanya, no? A suffering servant who is happy. So, dahil dun sa kamatayan niya, nakita ng mga sundalo na mas nahihirapan na silang magdakip ng ibang mga Kristiyano dahil nagdadalawang isip sila kasi kung mas marami silang ipakukulong ng mga Kristiyano, mas nai-inspire silang maging martir. Naging counterproductive. So, si St. Lawrence ay ang diakono na humarap sa apoy at kaniyang nagawa kung anong hindi kayang gawin ng kahit anong sundalo. No? Napakita niya kung ano kaakit-akit ang pananampalataya at kung ano ka nakakahawa ang kaniyang kasiyahan. No? So, napakita ni St. Lawrence na ang ating paglilingkod ay pwede palang pagsamahin natin ang pagiging masayahin. Kung ano man ang lesson na makuha natin ngayon, ay huwag natin kalimutan ang pagiging masayahin, komedya, nakakapagbigay sa atin yung pagbibiro. Okay yan. Hindi yan masama. Basta sa lugar. No? At natagpuan niya kung paano mahanap ang kasayahan sa kabila ng lahat ng mga trahedya sa buhay, kahirapan, no? Kung saan sabi niya, state of mind lang yan. Pero ito ay more than the state of mind. It is the grace of the joy of Christ in our heart. No? Kasi para sa mundo, pag malungkot ang sitwasyon, dapat malungkot ka. Hindi naman kailangan ganon. No? Makakahanap ka ng kasiyahan kung si Kristo ay nasa puso mo. At ang pinakamagandang paraan para talunin ang kalaban, minsan ay sila ay pangitiin at patawain. Huh? St. Lawrence, pray for us.